Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po si Chiki Hall Manulo. Welcome to Rekado! Dito po sa show, every Saturday, magkakasama tayo 4 o'clock to 5 o'clock. So, don't forget to wow, love, and share. Happy New Year po sa inyong lahat. Alam mo, ang daming nangyari this past week, this past month, this past year. I'm sure marami kayong ikikwento sa atin lahat at isi-share sa atin. I'd like to invite you once again to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisana ng broadcaster ng Pilipinas at pwede tayong pakinggan. Lahat po sa inyo pwede tayong pakinggan at panoorin sa internet through febc.ph and Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kamusta na po kayong lahat? Lalong-lalo na yung mga ibang bahagi ng mundo. Mapapakinggan po tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph. Sa atin po mga kaibigan overseas Filipino workers, kamusta na po kayo lahat dyan? Happy New Year! Mele kalikimaka ihaw ole makahikiho. Yung kaibigan kong si Laila Albolario Delfin sa Hilo, Hawaii. Hi! Kamusta kayong lahat dyan sa Hawaii? Tumataas daw ang COVID kasi hindi naniniwala pagpunta sa Waikiki Beach. Akala nila walang mask. Kailangan nakamask. Happy New Year mga karikado. Welcome 2021. Out with the old and in with the new. Sabi nga po nila, pag bagong taon, meron tayong new mind, new perspective, new hope, and ang ating Panginoon constant po dyan. 2020 has been a very tough year for all of us. Maraming nahirapan, maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng mga negosyo, nawalan ng pinagkakakitahan, nawalan ng mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Pero na-experience din natin na amidst all, napakabait ng Panginoon sa atin lahat. Alam nyo, talaga naman ang kadakilaan ng Panginoon, talagang walang katulad. Opening our new year is our two topic, New Year, New Mindset. Sabi nga nila, tapos na ba, Chiki, ang pandemic? Hindi pa. But all of us, alam ko, are excited because it's a new year. Simula ng bagong taon. Pag bagong taon, may pag-asa tayo sa bagong buhay. And sabi nga nila, ano nga daw po ang mga natutunan ninyo at natutunan mo at natutunan ko itong 2020 para itong 2021 is going to be a better year. Ano daw ang mga babaunin mo ngayong 2021? At iyan po ang katanungan natin at sumagot at matuto din sa atin pong tips ni Tita Chiki. You can also send us your greetings. Please do. This entire month we'll be greeting everyone. Don't forget to wow, love, and share para mas marami tayong magkakasama. And yes, welcome to my home. Kaagapay, alam mo ba, mahigit 70 years na sumasahimpapawid ang 702 DZAS Far East Broadcasting Company. We are a non-profit, non-commercial station. Sabi nga nila, paano yun, Chiki? Wala kaming commercial. So, nabubuhay po ang 702 DZAS sa mga dasal at yung talagang panalangin at marami tayong nabibigay ng kwentuhan, pagbibigay ng inspirasyon, informasyon at kasabay ang papuring awitan. Paano nga daw yon? So yung prayers po at saka yung financial support sa ministry ang nakakatulong sa atin. Okay? Hinaharap kasi ng mundo ang pandemyang tulad ng dinulot ng COVID-19.
napakalaking pagsubok niyan sa buhay natin lahat. Kasama din po ang 702 DZAS. So sa kabila po ng pagsubok, magpapatuloy po ang 702 DZAS sa pagpapahayag po ng mabuting balita ni Kristo. Dahil sa Kanya lamang nagmumula ang tunay na pag-asa. Alam po ninyo, hindi nagtatapos ang pagmimisyon natin sa pagtupad po natin ng gawaing kaloob ng Panginoon. Dalangin po namin sa inyo na patuloy po kayong makikibahagi sa ating gawain dito po sa 702 DZAS. Marami ang maaabot at makakadinig ng mensahe ng pag-asa at mabuting balita na tulong na ito ay tulong po ninyo sa pagpapanalangin at pagsusuporta ng financial dito po sa 702 DZAS. Salamat po ha mga kaagapay. Salamat sa inyong lahat sa mga nakikibahagi sa ating ministry. Pagsabi, ano yun, Chiki? Sa prayers, malaking nagagawa talaga ng prayers. And thank you for your never-ending financial support. Ang kawikaan po nga natin na ngayon na January 2, New Year, New Life, ay galing sa Isaiah 43 verses 18 and 19. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na at hindi mo pa ito nakikita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang English translation, Tita Chiki, Isaiah 43 verses 18 and 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up and you do not perceive it. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. At yan po ang Isaiah 43 verse 18 and 19. Okay. Alam po ninyo kasi pag January, ang daming may birthday. Ang aking mama, January 6, my mama in heaven, January 6, kasabay si Miss Nida Blanca at si Miss Sharon Conetta. Lahat mga first week, mga January 6, lahat yan. January 2, 1936, isinilang ang singer, songwriter, and musician na si Roger Miller. Roger Miller sa Fort Worth, Texas. January 2, isinilang iba pang singer, guitarist at ipinanganak sa Plainfield, New Jersey. Siya po ay si Glenn Goins ng Parliament na group. January 2, 1975, ipinanganak si Douglas Sean Robb, ang lead singer ng Who Band Stack ng Agoura Hills, California. At sa ating bansa, of course, kanina sinabi ko na, ay 1966, nakalimutan ko yung taon. 1966, Miss Sharon Cunera, January 6, megastar, kilalang actress, singer, host, and commercial endorser. Bihira yun kasi hindi lahat singer, hindi lahat actress, hindi lahat na TV host at commercial endorser. Umabot siya sa mahigit na 50 films. Siya? Kumaring siya? O bakit kumari? Dahil po ninang ako ni Casey nung pinanganak. At saka kami dalawa ni Shasha Padilla. Tapos si Casey, Ninang Chiki is here, and si Chia pong anak ko ay ninang si Sharon, nag-exchangean kami. 50 films, 10 TV shows, wow, I forgot all about that, and 40 recorded albums. 40. Ang kanyang nagawa, wala pong nakakaganon. Ano ang paborito mong awitin ni, ikaw? Ano ang paboritong awitin mo ni megastar Sharon Cuneta? Kayo po mga karikado, anong favorite songs nyo ni Sharon? She was about 14 or 15 I think, when I got married and she was my bridesmaid. Siya at yung cousin ko, sister-in-law ko at kapatid ko, sila ang aking mga bridesmaid. Si Sharon, aga-aga pa. Sabi ko, dito ka na matulog sa Manila Hotel.
I cannot be my papa will get mad. Dapat, so siya at si Yaya Lorinya, maaga, hindi na pinatulog para nandun siya sa aking early morning wedding. Sabi nga po ni Elvira Manahan na ninang namin, the late Elvira Manahan. Sino ba ang kinakasal ng alas 8 ng umaga? Siguro in love sila. O kami yon. Okay, we will be right back. We have so many things in store for you. Happy New Year sa inyo pong lahat. Right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We are MobiMates. We are MobiMates. We are MobiMates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. MobiMates, Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Makinig sa 10,000 Reasons and More, mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 reasons to say I love you. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child. 10,000 reasons to affirm your friend. Most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Bago po tayo dumako sa atin pong topic, batiin po natin ang ating mga listeners. Bel Eliseo, hello and Happy New Year to you. Siya ang aking balae. Bettina Poe, siya yung aking din isa pang balae. Happy New Year to you. At ang atin apo na si Noah. And greetings, nako, Leonora Santiago. Kamusta ka na, Leonora? Mulang Nueva Ecija. Magandang hapon, maraming salamat, pagpalain. Patuloy kayong lahat sa Rekado. Manatiling ligtas at malusog. Maraming salamat. Uy, magpasalamat din ako. Josie
ng Angono Rizal, Josie sa munisipyo, Josie ng Angono Rizal, Josie, maraming salamat sa aking ayuda. Tumatawa ako kasi ayuda, pag nagpadala po sa akin si Josie, si Miss Josie, text lang niya, nasa bahay ka, Miss Cheeky, nasa bahay ka. Tapos yung una niyang pinadala sa akin, napakasarap na ginatan. Ginatan, tapos meron akong parang 1/2 gallon ng ginatan. Tapos meron akong kakanin, napakasarap pa rin ng puto bongbong. Tapos yung sumunod may puto bongbong, may ginatan na ube, at na may bilo-bilo at lahat. At saka meron pang palitaw. Ngayon, binigyan naman ako ng lumpia. Alam mo yung lumpiang fresh, pero hubad. Tapos may sauce na masarap. Ang tawag lumpia pabasa. Tapos may embutido pa ako. Napakasarap, Josie. Tapos meron pa ako yung masarap na bibingka na meron pong shredded na buko sa loob. Okay, my husband says bestest ever daw niyang natikman yon. So maraming salamat. Nakakataba po ng puso. Nakakataba pa ng puso pag ikaw binibigyan. Thank you, ha? Okay, so thank you, Miss Josie. Tapos si Upgrade Glow. Hello ulit. ABRGD. Ano ba yan? Yan ba ay abbreviation ng something? So, Glow, pa-shout out po. Ito na. Sus, Chiki, hindi nagbasa. Abergido and Saludo family from Caloocan. Happy New Year po sa inyo. Tapos si Jasmine Santos, Happy New Year. Greetings from Mandaluyong. Sino pa? Dominga Pangan. Uy, kamusta po kayo? Si Dominga ay si Domdom. Blessed 2021 greetings from Mabalacat, Pampanga. Lou Bondok from Mabalacat, Pampanga. Naalala ko, Vic Soto and Chiki Holman na love team, si Lou ng Mabalacat, Pampanga. Marami kaming dyan. Noon, marami kaming fans club dyan noon. Happy New Year to all of you. Naomi Corvera from Germany. Naomi, wie heißt dein Name? Wie alt bist du? How are you? Okay. Ang kaibigan kong from Germany, I remember, student ko dun sa dancing, si Mitzle Madamba. Mitzle Maraike Madamba. Now I'm thinking siguro grown up na rin yun, kasi grown up na rin kaming lahat. Hi Mitzle, I learned my German from you, especially when we were doing a jump rope at nagbibilang kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Natatandaan ko pa. Ang mga kalaro ko yung mga ganun, kaya ako naging multilingual. Happy New Year! Silencio family from Novaliches, Bartolome family from Urdaneta, Pangasinan. Kamusta po kayo? Jimenez family from Alfonso, Cavite. Kabigat family from Nueva Vizcaya. Justiniano family from Plaridel, Bulacan. Familia ni Remy Fajardo. At kamusta ka, Remy? How are you? Sila ay sa Sun Valley at Malolos, Bulacan. At also Georgie Rojas from Laguna. Georgie at si Mother Lily at si Ate Net. Kamusta kayo lahat dyan? Georgie, miss na kita. Dapat pumunta tayong Liliw, Laguna kasama si Chia at mamimili ng mga step-in. Pag sabi, anong step-in? What's a step-in, ma'am? Step-in, step-out? No. It's a chinelas, a kind of chinelas. Slides or mules. That's a step-in. Sarap naman kasi sa Liliw. Okay, malayo-layo ang Liliw at Mahayhay, Engcar, Benedicto Ordonez, Engcar sa Mahayhay, Laguna, masarap. Okay. Ano-ano ang mga natutunan mo nung nakaraang taon para nababaunin mo ngayong 2021? Ito ang sabi ng mga kausap natin, ha? Roll VTR. Natutunan ko na huwag matakot mag-start muli. Mahirap magsimula ulit pero na-realize ko na this is an opportunity to grow. Ang lesson na babaunin ko this year ay maging masinag sa pera at huwag gagastos na walang habas. Last year, sobrang maraming challenges.
Pero ang pinaka natutunan ko last year na babaunin ko this year is always trust our Lord. Marami tayong planong gawin pero hindi natupad last year. Pero may redirection pala si Lord sa buhay ko. Kaya lagi ko siyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Nawalan ako ng work last year pero nakahanap na ako ng bagong work sa papasukan. Si Lord talaga ang naging strength ko sa nakaraang taon at nagpapasalamat ako sa pag-iingat niya sa family ko at sa akin. God is good and God is always with us kahit ano ang naranasan natin. At eto ang sabi naman ni Jean Alexia, savings talaga. Sa dami ng unexpected things na nangyari itong 2020, nakita ko ang kahalaga ng pagkakaroon ng savings at emergency fund. Totoo yan. Hindi pwedeng wala kang savings ng 6 na buwan, ng 8 buwan, ng 1 taon na nga. Okay. May Santos, tinuro sa akin ng mga challenges last year ay pagpapahalaga sa pamilya. Sa huli, sila ang makakasama mo sa hirap at sa ginhawa. Ay, how true. Lalo na ngayon na work from home pa rin ang maraming tao kasi mas hindi ka mahahawa ng COVID kung work from home ka. Na-appreciate ko sila, lalo yung mga araw na kasama ko sila sa bahay dahil po sa quarantine. Mas nakilala ko pa ang mga kapatid ko at napagsilbihan ko pa ang parents ko nang hindi yun mangyayari kung hindi nagkaroon ng pause due to quarantine. So, still, thank God. I think that's the one thing that people realize na dito nag-quarantine. All of a sudden, magkakasama kayong pamilya. Sa ayaw mo sa gusto magkakasama kayo. Tapos, magkakasama kayo sa isang bahay. At nagsasamahan at nagsasalo-salo sa pagkain na usually hindi nangyayari pag kanya-kanyang schedule sa trabaho. So, this is good. Nagtutulungan kasi ang pera na uubos. Hindi only. Ito talaga nagtutulungan. Sabi ni Cheska, sobra tayong nasubok nitong 2020 pero nakita ko na mas strengthen yung family namin. Kung sino ang nakakaluwag, nagbibigay. Kahit anong paraan, nagtutulungan bilang kami sa next generation ng familia. May baon akong kwento at karanasan para sa mga pinsan ko na mas bata sa akin. Ito siguro yung isa-isa na sa kultura na maganda kasi madadala namin ito sa pagtanda pa din namin. Sabi ni Johanna, andali yung aso ko ay nandito. Siéntate. Yeah, I speak Spanish, my dog. Siéntate. Espera. Okay, ito yung aso ko. Yung chow. Nasaan yung aso ko? Chulo. Ven aquí. Chul. Ayaw tumingin ang aking... Ito, espera. Ayan ang aking chow dog. Say, Chulo! Oh, there's Chulo. Kanina pa nakasiksik sa akin. Okay. Nasaan na ako? Johanna! Mas lalong magtiwala ang Diyos at tanging sa Kanya lamang isusuko ang lahat. Alam mo, everyday na lumapit ka sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam ng bukas. Alam mo, things are happening. Nevertheless, remember that God is there. He's with you no matter what. Ito naman po ang ating tips part 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki. Sa tips part 1 ni Tita Chiki, dito po sa tips part 1 ni Tita Chiki ang pag-uusapan natin ang things and habits to leave behind in the new year. Happy New Year mga karekado! Kamusta po kayo? At syempre, dahil bago po ang taon, bagong buhay, sabi nga nila, it's time to let go of the old and enter and welcome the new. The things that we want to forget and habits that we want to change. Ang nag-share po nito ay sa beliefnet.com. Nagmumula sa paymaya.com din. Okay, ang sabi nila, una sa listahan, let go of the negativities. Kadalasan hindi talaga natin maiwasan ang mag-isip ng negatibo sa atin na buhay. Sumasagi sa isip mo palagi yung inadequacy na hindi ko ata kaya yan.
Marami nga daw po ang sadness, anxiety, some ibang level ng depression because they're thinking of ano ba yan? Hindi ko na makakaya, but somehow nakakaya. Somehow it's okay. It can be tough, especially kapag na-consume na tayo ng ating negative thinking dahil ang nakikita natin yung standard ng mundo na hindi mo kaya. Pero remember, positivity is a mental exercise. It takes practice. I have this friend, every time you talk to her, is it negative or positive? If negative, I don't want to hear it. Ganon. Sabi ko, are you in denial? Sabi niya, no. But if it's very negative, no, I'd rather hear positive thoughts, Chiki. Or, gawin natin positive. Yung kung ano yung sabihin mo, make it positive, okay? Pangalawa, let's go of our regrets, sabi nila. Aminin natin na sometimes we think of things na maling desisyon sa ating buhay. Sometimes nagagawa natin in the past, we feel paralyzed by things happening in our lives. Minsan, hirap tayong mag-move forward. Minsan, hindi nga makamove. Huwag na yung move forward. Hindi makamove. Okay? So, what do we do? Kaya naman, let's not dwell on our regrets. Laging tandaan na no matter what, God has been and is still working in us. Lahat tayo ay work in progress. Pangatlo, let go of unhealthy relationships. Ay, marami niya. Malaking influence at impact ng bawat tao sa ating buhay. So, let's choose and allow in our lives what you only want to stay there. Ang sabi po nila, tayo ay tinawag ng Panginoon para mahalin ang ating kapwa. Maging yung ating kaaway, sabi nga nila. And to serve others bago ang ating sarili. But also remember that there is a difference between being kind and being doormats at inaapakan ka na, hiwalayan mo yan. Okay? Mahalaga pa rin ang pagseset ng boundaries sa mga ganitong bagay. Panood ko yung A Love to Last. Love to Last, yeah. Bea Alonso at kagwapong-gwapong si Ian Veneracion, kasama si Iza Calzado, at si Carla Martinez, at si Julia Barreto, and a wonderful cast. Akala ko mga 13 episodes, parang Korean telenovela. Ang pala 94 episodes. Ginawa ko yun, tinapos ko yun. Kasi inaapakan na si Bea Alonso. Gusto kong malaman yung ending. Gusto ko na nga ilagay sa 94th episode na. Pero sabi na kasama ko, do not cheat. Kasi di pinanood ko. I had fun. She put her foot down nung medyo inaapakan na talaga siya. Ang hirap So, yung pag gano'n na, let go, okay? Pang-apat ay dapat alisin ang wrongful patterns of thinking. Pag-aalala, pagkatakot, pag-self-doubt, these are killers. Hindi natin maiiwasan ang ganitong klaseng thoughts, especially nowadays. But in God's plan and with God's strength, makakayanan natin ito na walang limit o lugar sa ating isipan. Mahalaga ang maalis natin ang ganitong thinking dahil this not only stops us from all of this, but it robs you the joy. Sabi nga, I will not allow this person to rob me with a joy in my life. Narinig ko yan sinabi, I will not allow you to take out the joy in my life. So kung ganon, ay di ikaw ang itatanggalin ko sa buhay ko. Hindi pwede, dapat joyful ako palagi. Talaga naman, pinakamainam na gawain ay magdasal. And ask God for strength to say no to wrongful patterns of thinking. Panglima, being out of focus. Focus. Minsan ako sa dami ng ginagawa ko, nawawala ang focus ko. Guilty ako nun. So, you have to set your priorities at matuto i-manage ang oras. Makakatulong ang pag-list down ng iyong tasks araw-araw at alamin kung ano ang kailangan gawing una na pagtuntunan agad ng atensyon. Pang-anim natin, procrastinating. Sometimes I'm guilty of procrastinating. Iwasan i-delay ang pagtapos ng tasks, mag-set ng deadlines, timelines, at bawat
task na ginagawa natin para sa ganitong paraan, ma-practice ang disiplina at magsimula tayo ng gawain, no, sa buhay natin. Pang-7, hoarding things you don't really need. The past 3 weeks, yan ang ginawa ko. Dahil hindi ako, bakit ko ba hinuhoard? Sabi ko nga, yung mga size 2 o size 4 na mga damit natin, utang na loob, wag na i-hoard kasi hindi ka na gano'n na size. Iba na, iba na ang size natin ngayon, 2-digit na, okay? So, wag nang pagpantasyahan yon. Yung clothes mga naiwan ni Chia na iba dito sa bahay, na nandun na siya sa ibang lugar, i-sort out na. I-sort out na kung meron kang makakatulong sa paggawa. Wonderful. Kaya iwasan ang pagbibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, lalo na kung meron ka pang extra na magagamit. Okay, you find out, especially this pandemic, mga friends ko, Chika, I find out na luma na yung mga pambahay ko kasi ang suot ko lang pambahay, sabi nung isa. Sabi naman nung isa, alam mo pambahay nga, pero after 5 months, 6 months, siguro dapat suotin mo na i-activate yung ibang gamit mo. Kasi hindi na sa'yo magkakasya ibang shoes. Then, I realized, all my high-heeled shoes, I don't wear them anymore. Or, siguro you can only wear a few, but the rest, either ibenta mo o pamigay mo. Bye-bye now, okay? If you can sell it at a good price, sell it. If not, you have to give a person. Yung mga bata na ganado pa mag-high heel, okay. Ang panghuli at impulse buying, ano yung sabi ni Chinkitan? Ang dali-daling. Add to cart, hindi mo alam, naka 25 ka ng add to cart, okay? Sabi naman ng anak ko, hindi mo naman kailangan kunin, kunyari lang add to cart, pero hindi mo kailangan kunin. Bago ka bumili ng kahit na anong item, please, 72-hour rule. Kung iniisip mo pa yan, at hindi ka makatulog kasi iniisip mo pa yan, kailangan mo ba ito o hindi? Cute ka ba pag suot mo ito o hindi? Ikamamatay mo ba kung hindi mo ito bilhin? Alam mo, pag nag-decide ka ng gano'n, ayaw mo nang bilhin. Ako gano'n, pag ako may nagustuhan, isipin ko muna kung talagang gusto ko po o hindi. Kasi kung hindi naman, sabi nga nung kaibigan ko, pa tayo bibili na sapatos? Ipuno-puno nga yung closet natin ng mga shoes. At ang shoes natin hindi mura. True. Nagamit ba natin? Hindi. Anong suot mo, Chiki? Yung aking Birkenstock o yung aking Crocs o yung aking flip-flops o yun. Kailan mo susuotin yung bibili mo pang iba? Am I talking to myself now? Yeah. So sabi niya, kailan? Kaya naman mga karekado, iwanan mo na ang old habits, bad habits. Sana makatulong pong ang mga tips na ito sa pagsisimula natin sa panibagong taon at sa bagong perspective ng buhay. Lynette Indiano, how are you? And Julie and the family, kamusta kayong lahat dyan? Nagtatanim-tanim ba ng konti? Ulit. Okay, ulit. Kasi yung mga na-Ulysses, nahirapan. Tapos si Sip Burgonia, since day 1 in the United States. Hi Sip, how are you? And the family. And huge, Mommy, huge. And the Licerio, the Guerrero, the Veloria family. How have you been, guys? Elises family. The Yogore and Kimeth family. Kamusta kayong lahat dyan? The Thompson family. Hi Malene. Hi Mary Ellen. Hi Michelle. Hi. Kwentong pagtulong ang tampok natin dito sa Stories for the Heart. Stories for the Heart. Sa atin pong Stories for the Heart, ang pag-uusapan natin ay ang mga kilala na mga Pinoy na alam mo naman pag Filipinos, alam mo na tumutulong yan no matter what ang mga Filipinos. So, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong din naman, iyan po ay muling pinatunayan ng isang kumpanya sa Makati. So, you have to listen to this. Kinupkup kasi ng taga Makati. Okay? Kinupkup kasi nila ang isang matandang lalaki. Ito po ay binahagi ni Ray Edison Refundo na inalok nila si Lolo Virgilio Varde na tumuloy muna sa kanilang opisina. Mayroon kasi silang maliit na sleeping quarters na may sariling palikuran. May banyo ka,
Hindi kasi noon nakauwi si Lolo Virgilio nang nakita nilang nanghihingi ng lumang dyaryo sa isang convenience store na gayon ay gagamitin po niyang sapin sa park sa kanyang pagtulog. Kadalasan kasi naglalaro ng crossword puzzle at nakikipagkwentuhan at kumakain siya doon. Makikita niyong nakikipag-enjoy siya dito. Kwento nga ni Lolo Virgilio na sa parke siya natutulog, kaya't nga masaya siya na kinupkup siya ng kumpanya at inaasikaso. Sabi nga nila para sa kanya, sa kabila ng buhay na meron siya, masaya siyang may kumukup-kup at nagmalasakit sa kanya po. Salamat para sa mga mabubuting loob ng ganito na ginawa ng mga kababayan natin sa isang kumpanya sa Makati. Bakit pa hindi natin sabihin ang pangalan nila na na sa pangangailangan at ayang kaya ng Lolo Virgilio na tinulungan nila. Maraming salamat sa inyo at yung iba po pong napakalaki ng puso. Maraming salamat sa inyo. At yan po ang ating Stories for the Heart. Stories for the Heart. Ang ating pong topic for today ay tungkol sa New Year, New Mindset. Sabi nga po nila, text kayo sa 0916-296-6620 bago po ang atin na number. And text us sa DZAS space message and send to 0916-296-6620. Facebook po 702 DZAS-FEBC Radio. And you wow, love, and share. Don't forget our question for the day. Ano-ano ang mga natutunan mo noong nakaraang taon na babaunin mo itong 2021? Mga natutunan. Dapat pala ako makikipag-get in touch ka and call some of your relatives, some of your friends, yung mga kaskwela ko ng UP Elementary, batch ano nga ba kami batch 68. Tapos yung mga kaskwela ko ng UP High School na batch 73. Okay. Pag sinabi, bakit ganun? Nag-in-between pa akong school, in-between. No? So, UP din, UP Grade School and UP High School po ako. Pati mga kids ko, UP Grade School and UP High School. Ano-ano ang mga natutunan mo nung nakaraan na taon na babaunin mo ngayon 2021? Now, you have to keep in touch with these friends. Why? Because they knew you when you were all kids and it's fun. Sabi ni Michi, lesson na natutunan ko last year na patuloy kong babaunin yung i-value ang time ko with the family at ibang mahal ko sa buhay. Yeah. Hindi natin hawak ang oras natin sa mundo, kaya dapat we should cherish every moment spent with them. Thank you, Miss Michi. Sabi ni Miss Janine, si Lord ang may control sa lahat. Whatever comes our way ng family ko, yan ang pangangawakan ko palagi. Sabi ni Diona, maging masinop at matipid. Na-experience ko kasi last year na nawala ng trabaho. Marami. Hirap maghanap kung saan kukuha ng pera ng panggastos ng pamilya. Pero God is our provider at nakahingi ako ng pera. Somehow na tumulong ang ibang relatives ko. Ngayon may work na po ako ulit and lesson sa amin ay huwag magiging bulagsak sa paggastos. You're right. Do I need an extra 2 more pairs of shoes? No. Okay. Sabi ni Cheryl, biggest takeaway ko last year ay kahit anumang pinagdadaanan ng family ko, nananatiling tapat ang Diyos sa ating buhay. Gumagalaw ang sitwasyon natin, gumagaan naman at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sabi ni Joyce, huwag i-take for granted ang bagay na meron tayo ngayon. We have to thank God for all our blessings. Always trust God and have faith in Him because hindi ka pababayaan no matter what. Also, sana po may natutunan kayo sa ating mga
tips din ng ating mga kasama dito. Sabi nga ni Lynette Indiano, hi Lynette, excited sa mga topics and tips for today. Blessed 2021. Marvin Alemania Malto, listening here in Riyadh. Marhaba. Yalle. Alhamdulillah. Alisaleme. Kifak. Shufi Mafi. Okay. Marvin, kamusta ka na? Tapos si Winfreda Jorge Legaspi, sabi niya, happy to hear Ricardo. Again, God bless you, Miss Chicky. God bless you too. Ikaw ba ay allowed, teka muna, taga saan ka, Wilfreda? Hindi ko alam kung ikaw ay taga ibang bansa o dito sa Manila. Watching from Kuwait, God bless you us all. Si Margie Sauribio. Hi Marge, how have you been? Sabi ni Marge, ikaw ba'y uuwi dito for the holidays? So, let us greet all our families. Happy New Year. Happy 2021. Sa pamilya po ng Bondok family from London. Also, Ning London. Kamusta ka na, Ning London? And Sister Greta. Kamusta po kayo lahat dyan? Tubong Banwa family from Valenzuela. Del Rio family ng Pilo, Laguna. Bing family from Magdalena, Laguna. Kamusta kayo? Happy New Year po sa inyong lahat. Okay? Amara family from Bagong Silang, Caloocan City. Also, to our listeners from Kalumpit, Bulacan, kamusta ka? Si Yoli, si Erica, si Ning, and of course, ang aking kaibigan na Miss Opale, how have you been? Kamusta ka? Alam mo, from Malolos, Bulacan, kamusta kayo lahat dyan? Mamaya, babatiin pa natin yung iba natin mga listeners at saka mga viewers. Wow, love, share. Ako po uli si Chicky Holman Yulo, dito po sa Ricardo, every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock. Sa atin namang tips, part 2 ni Tita Chicky. Tips ni Tita Chicky. Tita Chicky. And we're back. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo. Ways to level up your mindset. Ang source po natin ay galing sa medium.com. Bagong taon, bagong goals, and bucket list na naman. Bagong taon ay magbagong buhay. Bagong taon, bagong mga pangarap para sa ating sarili, sa ating pong pamilya, at sa karera natin sa buhay. Para ma-achieve ang goals na ito, kinakailangan ka magka-match ang iyong mindset at ng ating mga aspirations. Kung hindi, mananatili itong goal hanggang matapos ang 2021. Paano nga ba ito ma-achieve? Your effective ways to upgrade your mindset. Number 1, change your self-talk. Palitan ang laging sinasabing, I can't, naku, you are not good enough, hindi ko kaya, parang hindi ko ata, I can't. Alam mo pag gano'n mahirap, nagsisimula ka palang no na. Dapat meron kang, I can do this. Anak ako ng Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Of course, I'm the favored child. Hindi ako pababayaan. Notice, sinasabi ko din ito sa sarili ko, paulit-ulit. God made me able to do this. Pangalawa po, change your language. Matapos natin bagitin ng inner thought dialogue, baguhin din natin ang paraan ng pakikipag-usap sa kapwa. Instead of saying unending complaint every day na hindi ko naman kaya, hindi ko ganito, hindi ganyan, puro hindi, okay? Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Magandang ito ang for your growth at sa iyong kapwa. Okay? Pag sinabi naman pangatlo, determine your mindset. Ano ba ang goals mo na nais gawin itong taon na ito? Which mindset do I need to achieve this year? And which mindset do people have that were successful at this goal? Sa ganitong paraan, sama-sama tayo, okay? Para ma-reinforce yung action pong yun. Panghuli, jump out of your comfort zone. Nais mo bang growth this year? It's time para lumabas sa nakasanayan mo. It's a step up. It's a rise up. Ito lamang po yung tips na pwede natin gawin itong taon na changing your mindset sa 2021.
Sa tulong po ng Panginoon, tayo magpapatuloy para tayo ay maging matagumpay. And, wow, love, and share. Ito na naman po, ending na ng show. So, if you will allow me, may I please pray for you. Take a deep breath and think of all the wonderful blessings that you have received the past year, no matter what. And the blessings that you will be receiving kasi anak ka ng Panginoon. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this year and the brand new chapter in our lives. As we come before you, we humbly thank you, Lord, for all that you have given us this year. 2020 has been such a tough year for all of us. Last year may have been filled with new anxieties, worry, lots of worry, but thank you, Lord, because it allowed us to focus on what really means in our lives and what really matters. Thank you, Panginoon, sa mga tinuro mong leksyon sa amin, sa mga luha ng amin mga pag-iyak, because of your ability to grow us through them. Natuto kami, Panginoon. Thank you for your comfort sa pagyakap mo sa amin at ang presence mo sa buhay namin, Panginoon, in light of good days and in bad. Thank you, God, for all the times that you have said no sa mga challenges sa buhay. Trials we have faced and that they have helped us to depend on you so much more. Thank you, Lord, for your unwavering help and love. Thank you for unanswered prayers. It reminds us, Panginoon, na marami pang best to come, even when our opinions differ. Thank you for the things you have withheld. You have protected us from what we may never realize. Thank you, God, for the doors that you have closed. They have prevented us from going there. You would rather not have us go there. Thank you, Panginoon, sa physical pain na pinabayaan mong ma-experience namin sa buhay. It helped us more, especially me, to closely relate to you, to all the sufferings on our behalf. We declare your name over 2021. We commit our lives anew to you this day and ask that you would continue to remind us throughout this year that you are God, that you are on the throne, that you are eternally good. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At naku, dito na po nagtatapos ang ating programang Rekado. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Every Saturday, join us 4 o'clock to 5 o'clock. Do not forget. Wow, love, share. Press that, thumbs up. Press that notification bell para alam nyo kung meron na tayong bagong Rekado at yung iba pong mga pinapanood at pinapakinggan dito po sa 702 DZAS AM band. And a subscription sign dyan po sa kanan parte. Look down, andyan sa kanan parte. Inaanyayahan po namin uling patuloy na makinig sa atin. Thank you sa ating pong production team, Mr. JV Tabua, Nate Peralta, Nathaniel Peralta. Ang mama po ni Nate, kamusta ka, mama? Mabuti naman yung anak mo, baby mo dito. Reggie Villena, naku, kamusta ka na, Reg? Benjo Morano, hi Benj. At ang buong RTV staff. Hello again, JB. Wenmark Balatukan, hello Abigalindo. Si Chris Rosete, RTV Supervisor Eileen Valdez. To our writers, hello Absidi Ferrer, Brenda Santos, Kayla Escalante. Thank you sa ating program supervisor na si Miss Jo Alabastro, program producer Miss Gracie Estabilio, interim station manager Aloha Cero. Ako po si Chiki Holman Yulo. Dito po sa Rekado 2021 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember to celebrate life. Celebrate every little happenings in your life, and if I were you, I'd celebrate life. Celebrate life every day. At instead of counting what you don't have, count what you have. Kilabuta ka magreklamo. Okay? Bye-bye, love. Bye-bye. Wow, love, and share. Bye. God bless.
Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.